Bago tayo tuluyang sumabak sa ating istorya, gusto ko munang batiin ng bawat isa sa inyo. Saan man kayong panig ng mundo nanonood ngayon at anuman ang oras sa lugar ninyo, mag-iwan kayo ng munting komento. Mas masarap pakinggan ang isang kwento kapag alam mong may mga pusong sabay-sabay na nakikinig, umaasa at nakikiramay. Kaya halina na, simulan na natin ang isang kwentong magpapaalala na hindi lahat ng tahimik ay mahina at hindi lahat ng simple ay mababa. Ang San Gregorio Premier Academy ay isa sa mga pinakakilalang pribadong paaralan sa buong lungsod ng Montevilla. Sa unang tingin, halos wala kang makikitang kapintasan dito. Matataas ang gusali, makikinang ang bintana, maayos ang mga hardin, at lahat ng estudyante ay nakasuot ng plantsadong uniporme na para bang walang lugar ang gusot at hirap sa mundong iyon. Kapag dumaraan ang sino mang bisita sa malawak nitong gate, agad nilang maiisip na ito ang uri ng paaranang pangarap ng maraming magulang para sa kanilang mga anak. Ngunit gaya ng maraming bagay na maganda lamang sa labas, may mga lihim ding nakatago sa likod ng malinis na pader ng San Gregorio. Sa umagang iyon ng Hunyo, kasabay ng unang linggo ng pasukan, isang payat at tahimik na binatilyo ang bumaba mula sa lumang kulay abong sedan sa tapat ng gate ng paaralan. Hindi siya sinamahan ng bodyguard. Wala ring maingi na pagdating, wala ring alalay na may dalang mamahaling bag. Isang simpleng backpack lang ang nasa balikat niya at ang suot niyang sapatos ay malinis, ngunit halatang ilang taon ng gamit. Ang pangalan niya sa enrollment papers ay Severin S. Altamira. Ngunit sa loob ng campus, iilan lamang ang may alam kung sino talaga siya. Sigurado ka ba talagang ayaw mong ihatid ka sa office ng admin? Tanong niya haling sa Bella mula sa loob ng sasakyan. Matanda na ang katiwalang iyon sa kanilang tahanan. Ngunit sa paningin ni Severin, parang ikalawang ina na rin niya ito. Umiling si Severin at bahagyang ngumiti. Kaya ko na po na Bella. Mas gusto ko pong ako munang maglakad mag-isa. Pero iho, bagong school ito at baka hindi ka agad makibagay. Mas mabuti na pong ganon. Ayoko pong dumating na parang espesyal ako. Napabuntong hininga si Aling Sabela. Talagang ugali mo ng manahimik. Katulad ka ng mama mo. Sa pangalang iyon, bahagyang tumigil ang tibok ng loob ni Severin. Kahit 2 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ina, sariwa pa rin ang lungkot na iniwan noon sa kanilang bahay. Ang kanyang ina, si Helena, ang nagturo sa kanya kung paano makitungo sa tao ng walang yabang, kung paano makinig bago magsalita, at kung paano kilalanin ang pagod sa mukha ng iba kahit hindi iyon sinasabi. Matagal nang mayaman ang kanilang pamilya, ngunit hindi siya pinalaking sunod sa luho. Ang ama niya, si Leandro Altamira, ang may-ari ng San Gregorio Chain of Schools, ngunit madalas itong wala dahil sa trabaho, sa mga expansion project, at sa sunod-sunod na pulong sa iba't ibang probinsya. Kaya sa mahabang panahon, si Helena at si Aling Sabela ang tunay na humubog sa puso ni Severin. Aalis na po ako, marahang sabi niya. Huwag mong kalimutang kumain sa tamang oras. Opo. At huwag mong hayaang yurakan ka ng kahit sino. Napatingin si Severin sa matanda at napangiti ng bahagya. Susubukan ko po. Pagkababa niya sa sasakyan, ay hindi na siya lumingon pa. Huminga siya ng malalim at tumuloy sa loob ng campus habang unti-unting nawawala sa kanyang pandinig ang tunog ng sasakyan ni Aling Sabela. Ang gusto ni Severin sa bagong school na ito ay simple lamang. Magsimula ng tahimik, mabuhay na parang ordinaryong estudyante, at alamin sa sariling mata kung paano nga ba talaga pinapatakbo ang paaralang pag-aari ng kanyang ama. Hindi niya inakala na sa unang linggo pa lamang, marami na siyang nakikitang hindi magugustuhan. Sa registrar pa lang, napansin niya nang may kakaibang lamig sa pakikitungo ng ilang staff sa mga estudyante na halatang scholar. Ang mga nakaayos at may kasamang magulang na mukhang may kaya ay pinapaupo agad, inaalok pa ng malamig na tubig, samantalang ang ibang bata na pawis at halatang nagtipid sa pamasahe ay ilang ulit pinapabalik sa pila. Habang naghihintay si Severin sa may gilid ng magulong hardin, isang dalagitang may mahigpit na hawak sa lumang envelope ang muntik ng maiyak sa harap ng registrar. Ma'am, kumpleto na po ang requirements ko. Kulong lang po ako sa 2 pirma kasi kagabi lang po dumating ang certification namin mula sa barangay. Hindi man lang tumingla ang nasa loob ng booth. Balikan na lang kapag kumpleto. Huwag mong sayangin ang oras namin. Pero ma'am,
Scholar slot ko po kasi yun. Hindi ko problema yun. Napansin ni Severin ang pagkagat ng labi ng dalagita bago ito umurong. Na magtama ang tingin nila, agad itong umiwas at naupo sa pinakadulong monoblock chair. Maya-maya, lumapit si Severin sa water dispenser, nagsali ng tubig sa paper cup at marahang iniabot iyon sa dalagita. Sa'yo ba ito? Nagtatakang tanong ng babae. Huwag kang mag-alala, malinis naman, sabi ni Severin. Mukhang kanina ka pa nakapila. Napahawak sa envelope ang dalagita at saka niya tinanggap ang tubig. Salamat, Merel pala. Severin, bagong lipat ka? Oo. Bad timing, sabi ni Mirel sabay pilit ng ngiti. Kung akala mo maganda rito dahil maayos ang building, maghintay ka lang ng konti. Hindi na niya iyon dinugtungan, pero sapat na ang tono ng boses nito para maramdaman ni Severin na hindi ito simpleng reklamo lang. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit sa kanila ang isang lalaking halatang hindi marunong tumahimik. Makapal ang kilay, magulo ang buhok, at nakabitin ng ID lace kahit wala pang ID card. Oy, Scholar Queen, hindi ka pa rin tapos, bungad nito kay Mirel. Pagkatapos ay napatingin kay Severin. At sino to? Mukhang bait-baitan na naman napapasok sa pugad ng mga buitre. Napataas ang isang kilay ni Severin. Ganito ka ba talaga sa unang bati mo? Oo, para alam mo agad ang totoo. Iniabot nito ang kamay. Tazigan Kaiko, grade 11 din. Mahilig akong magsabi ng mga bagay na ayaw marinig ng karamihan. Mirel Vardes, at oo, ganyan talaga yan. Pero mabait naman kapag walang audience. Araw naman, natatawang sabi ni Tazi. Anyway, welcome sa San Gregorio. Dito ka matututo ng math, science at advanced survival. Survival? Tanong ni Severin. Survival sa plastikahan, bulong ni Tazi. At sa principal. Hindi agad sinagot iyon ni Severin, ngunit itinanim niya sa isip ang salitang iyon. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ang orientation. Sa loob ng malaking assembly hall, nakaupo ang mga bagong estudyante ayon sa section. Ang boses ng MC ay magiliw, ang mga teachers ay nakangiti, at ang mga slide presentations ay puno ng salitang excellence, discipline, and character. Ngunit sa kabila ng maayos na programa, pansin ni Severin ang kakaibang tensyon sa paligid. Kapag may nababanggit ang principal, biglang tumitigas ang tindig ng mga guro. Kapag may dadaang prefect officer, kusanang tumatahimik ang likurang hanay. Pagkaraan ng ilang minuto, umakyat sa entablado ang principal ng paaralan na si Dalmasio Vergara. Matangkad ito, tuwid ang tindig at may boses na kayang punuin ang buong hall nang hindi sumisigaw. Sa unang tingin, kahanga-hanga ang dating nito. Ngulit sa unang tatlong pangungusap pa lamang, may kung anong lamig nang pumasok sa dibdib ni Severin. Ang paaralang ito, malalim ang boses ni Dalmasio, ay hindi para sa mga mahihina ang isip, tamad, o mga batang sanay na isubo ang lahat sa kanila. Ang San Gregorio ay para sa mga karapat-dapat. May ilang estudyanteng pumalakpak, may ilang ding napayuko. Dito, patuloy nito, walang umiiyak sa simpleng pressure. Kung hindi ninyo kayang sumabay, maluwag ang gate palabas. Sa gilid ng hall, nakita ni Severin ang isang lalaking nasa late 30s, nakasalamin at hawak ang isang folder na bahagyang apailing habang nakatingin sa principal. Nang matapos ang speech at nagsimulang bumaba si Dalmasio, lumapit ang lalaking iyon sa isang teacher at tila may gustong sabihin ngunit umurong rin. Nang mag-break ang orientation, saka lamang niya kinalala ang lalaki. Hi, sabi nito. Nang nakita si Severin sa koridor. Ikaw ba ang bagong estudyante, hindi ba? Opo. Ako si Brother Emil Cordero, Guidance Office. Ah, opo. Bahagyang ngumiti si Brother Emil. Huwag kang kabahan, hindi lahat ng naririnig mo sa stage ay siyang katotohanan ng school. Bago pa makasagot si Severin, may tinis na boses na sumingit sa dulo ng hallway. Brother Emil, may pinapapunta si Principal Vergara sa office ninyo. Saglit sumeryoso ang mukha ni Brother Emil. Sige, susunod ako. Bago ito umalis, bahagya itong yumuko kay Severin. Kung may kailangan ka, nasa guidance office lang ako. Hindi lahat ng laban ay kailangang tahimik. Maghapon pang nagpatuloy ang klase at orientation. Sa library, nakilala ni Severin si Ma'am Lynette Yuzon, ang librarian na tila laging may napapansing higit sa sinasabi ng tao. Napansin niyang tumutulong si Severin mag-ayos ng mga books na nalaglag sa rolling cart. Hindi ka na umuwi? Tanong nito.
May hinihintay lang po akong sundo. Karamihan sa mga bagong estudyante gusto agad umalis sa unang araw. Ikaw nag-ayos ka pa ng libro. Sayang po kasi kung nakakalat. Mataman siyang tinignan ni Ma'am Lynette. May mga batang marunong tumingin sa kalat. May mga batang sanay magpikit mata. Mukhang hindi ka kabilang sa pangalawa. Hindi na lamang siya sumagot. Sa sumunod na mga araw, dahan-dahang nakita ni Severin ang galaw ng buong eskwela. Nakita niyang si John Rowell, varsity captain at paborito ng admin, ay palaging may espesyal na trato. Kapag late ito, may dahilan. Kapag may nasangkot itong kaklase sa gulo, ang ibang estudyante ang napapagalitan. Nariyan din si Celestina Buwan ng PTA na akala mo'y may hawak sa buong campus kung makautos sa mga teacher at staff. At higit sa lahat, laging naroon ang anino ni Principal Dalmaso. Hindi man siya laging nakikita, ramdam na ramdam ang takot ng mga tao sa kanya. Isang tanghali, nadatnan ni Severin sa kantin si Kuya Benhur Nolasco, isang utility worker na hirap buhatin ng 3 kahon ng bottled water. "Kuya, tulungan ko na po kayo," sabi ni Severin. "Wag na iho, baka mapagalitan ka pa." "Ayos lang po." Habang bitbit nila ang mga kahon sa likod ng kantin, napangiti si Kuya Benhur. "Ilang taon na ako rito, bihira ang estudyanteng kusang tumutulong. Madalas tingin lang nila sa amin hangin." "Hindi naman po kayong hangin," simpleng sagot ni Severin. Napatingin ang matanda sa kanya, waring natigilan sa kasimplehan ng sagot na iyon. "Anong pangalan mo, iho?" "Severin." "Severin, tandaan mo to. Sa lugar na maraming maingay, ang tahimik na marunong makiramdam ang madalas na may pinakamabilap na laban." Hindi naintindihan agad ni Severin kung bakit tumimo ng husto sa isip niya ang linyang iyon. Dumating ang unang major classroom activity sa kanilang section makalipas ang ilang araw. Isa itong written exercise na mahalaga raw dahil dadaan ang principal para mag-inspect. Mahigpit na mahigpit ang advisor nilang si Sir Armand at halatang kabado sa posibilidad na bisitahin sila ni Dalmaso habang nagsusulat. Habang inaayos ng Class B nilang mga worksheet, napansin ni Severin na saglit siyang tinitigan ni John Rowell mula sa kabilang row. May nangiti itong hindi niya mabasa, hindi hayagang bastos, ngunit may nakatagong pang-aalipusta. "Hoy, transferee," babulong na sabi ni John habang abala ang lahat. "Huwag kang feeling perfect dito, hindi ka bagay sa section na to." Hindi iyon pinatulan ni Severin. Yumuko lang siya at hinintay ang papel na ipapasahan sa kanya. Ilang minuto ang lumipas. Nagsimula na ang pagsagot. Mulit pagtingin ni Severin sa worksheet, napansin niyang may ilang item na hindi tugma sa lesson na itinuro noong nakaraang araw. Unay inakala niyang baka may na-miss lang siya. Sinubukan niyang sagutan pa rin ng maayos, ngunit habang tumatagal ay lalo siyang nalilito. Sa harap, tuloy-tuloy ang sulat ng mga kaklase niya, samantalang siya ay paminsan-minsang tumitigil. Sa gitna ng katahimikan, bumukas ang pinto ng classroom. Pumasok si Principal Dalmaso Vergara kasama ang discipline head na si Sir Baldomer. Agad na tumahimik ang lahat. "Continue," malamig na sabi ng principal. "Huwag ninyo akong intindihin. Ngunit sino ba ang hindi manginginig sa presensya nito?" Isa-isa nitong tinignan ng mga papel ng estudyante. Nang makarating ito sa tabi ni Severin, bahagya itong yumuko at kinuha ang worksheet niya. Pumikit ng mariin ni Severin nang makitang marami pala siyang naiwang blanko. "Bagong estudyante ka?" tanong ni Dalmaso. "Opo, sir." "Bagong estudyante ka na nga lang, ganyan pa ang output mo." Tahimik ang buong klase. Sinubukan ni Severin na magsalita ng mahinom. "Sir, mukhang iba po yata ang worksheet na..." Hindi na siya pinatapos ng principal. Ang unang ugali ng mahina ay ang maghanap ng dahilan. Sa likod, kita ni Severin ang mabilis na pag-iwas ng tingin ni John Rowell. At sa sandaling iyon, kahit wala pa ang mas malaking unos na darating sa mga susunod na araw, may mabigat ng pakiramdam na bumalot sa dibdib ni Severin, na ang simpleng pagpasok niya sa paaralang ito ay hindi magiging karaniwang umpisa lamang, kundi umpisa ng isang laban na babago ang buhay niya, babago ang buhay ng mga makikilala niya, at ang mismong pader ng San Gregorio Premier Academy. Sa sandaling iyon, kahit wala pa ang mas malaking unos na darating sa mga susunod na araw, may mabigat ng patiramdam na bumalot sa dibdib ni Severin, na ang simpleng pampasok niya sa paaralang ito
ay hindi magiging karaniwang umpisa lamang, kundi umpisa ng isang laban na babago ang buhay niya, babago ang buhay ng mga makikilala niya, at ang mismong pader ng San Gregorio Premier Academy. Matapos sabihin ni Principal Dalmasio ang linyang iyon, ilang segundo pang nanatiling nakatungo si Severin habang hawak ng principal ang worksheet niyang puno ng blankong bahagi at maling tanong. Hindi agad nagsalita sino man sa klase. Kahit ang electric fan sa kisame ay tila mas malakas ang ungong sa katahimikang bumalot sa silid. Tumayo ka, malamig na utos ni Dalmasio. Dahan-dahang tumayo si Severin. Hindi siya pala sagot. Hindi rin siya sanay sa esenang pinapahiya sa harap ng maraming tao. Pero sa paraan ng pagtitiging ng principal sa kanya, malinaw na hindi ito simpleng pagsisita lamang. Isa itong paghahanap ng mabibiktima. Anong pangalan mo ulit? Tanong ng principal. Severin po, sir. Severin. Bahagyang ngumisi si Dalmasio na parabang sinasarap ang bawat segundo ng kapangyarihan. Sa unang linggo mo rito, pinatunayan mo agad na hindi sapat ang maamong mukha para makasabay sa eskwelahang ito. Kung hindi mo kayang sumunod sa simpleng assessment, paano ka mabubuhay rito? Sir, marahang sagot ni Severin, mukhang hindi po tugma ang worksheet sa lesson namin kahapon. Baka po may napalitan. Mabilis na humakbang si Sir Baldomero sa unahan. Pinagbibintangan mo pa ang sistema? Nagtaas ng isang kamay si Principal Dalmasio upang patahimikin si Baldomero, ngunit hindi nito binawasan ang tindi ng kanyang titig. Ang masama sa mga baguhan, akala nila pwede nilang dalhin dito ang ugali nilang palusot. Dito sa San Gregorio, hindi uso ang dahilan. Sa isang sulok ng silid, napahigpit ng hawak ni Mirela sa kanyang ballpen. Kita ni Severin sa gilid ng kanyang mata na gusto nitong magsalita, ngunit pinigilan nito ang sarili. Si Tazi naman ay halatang nagpipigil ng inis habang nakatingin sa sahig. Ibinaba ni Dalmasio ang worksheet sa mesa ni Severin, saka humirap sa advisor nilang si Sir Armand. Lahat ng grade 11 sections, ipunin sa Assembly Hall mamayang 2:00. Utos nito. Magkakaroon tayo ng special discipline reminder at isama mo ang estudyanteng ito. Natigilan si Sir Armand. Sir, kailangan po ba talagang iyan ay utos? Wala nang nagawa ang advisor kundi tumungot. Buong maghapon, pakiramdam ni Severin ay may malamig na bakal na nakapatong sa dibdib niya. Hindi na siya halos nakasagot sa mga sumunod na subject. Sa koridor, may ilang estudyanteng palihim na tumitingin sa kanya. Hindi malinaw kung naaawa ba ang mga ito o nanunukso. Samantalang sa likod ng classroom bago ang lunch break, nadinig niya ang mahinang tawanan ni John Roel at dalawa nitong kasama sa varsity. Bulong ni John sa isa, sapat para marinig ni Severin. Sabi ko sa iyo hindi tatagal ang pabait-bait na yan. Hindi siya lumingon, ngunit sa kaibuturan niya, unti-unti nang nagkakabit-kabit ang mga detalye. Ang maling worksheet, ang kakaibang tingin ni John kanina, ang biglang pagdating ni Principal Dalmasio. Hindi pa man niya kayang patunayan, alam niyang may kumilos laban sa kanya. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, puno ang assembly hall ng mga grade 11 students, ilang guro at ilang staff na waring napilitan lamang dumaro. Nasa unahang row ang mga section advisors, sa gilid ng stage ay nakatayo si Sir Baldomero na parang bantay sa isang preso. Sa likod ng mga estudyante, naroon si Brother Emil, tahimik ngunit bakas ang pag-aalala sa mukha. Tinawag ang pangalan ni Severin sa mikropono. Severin Altamira, pumunta ka sa harap. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa paaralang iyon, naramdaman ni Severin na totoo ang ibig sabihin ng salitang paglamig ng tuhod. Tumayo siya, sa kadahan-dahang lumakad sa gitna ng dalawang hanay ng upuan. Ramdam niya ang mga matang sumusunod sa bawat hakbang niya. Ang iba ay mausisi, ang iba naman ay takot. Ang ilan naman ay halatang natutuwa na hindi sila ang nasa lugar niya. Pag-akyat niya sa entablada, agad kinuha ni Principal Dalmasio ang mikropono. Mga estudyante, ang disiplina ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa uniform policy o tamang gupit. Ito ay tungkol sa paggalang sa paaralan at kapag may isang batang pumasok dito na walang paghahanda, walang pagpapakumbaba at puro dahilan, kailangan natin siyang gawing halimbawa. Parang may kumurot sa sikmura ni Severin. Hindi siya sanay na marinig ang sarili bilang halimbawa sa ganitong paraan. Sir, marahang sagot niya.
Mukhang hindi po engkahi yung pagkakasabi namin sa papel kong kaalala. Manahimik ka, putol ni Dalmasio. Kapag kinakausap ka ng nakatataas, makinig ka. Sa audience, narinig niyang mahinang buntong hinga ni Mirel. Kita niyang napayuko si Tazi at pinipisil ang kanyang ID lace. Sa likod, gumawa ng isang hakbang pasulong si Brother Emil, ngunit halit harangan agad ng tingin ni Sir Baldomer. Itinaas ni Dalmasio ang worksheet ni Severin para makita ng lahat. Tingnan niyo ito. Ito ang klase ng output na hindi dapat pinayayagang tumapak sa paaralang ito. Kulang, magulo, at walang dignidad. May ilang sa mga estudyante ang natahimik, ngunit may mga ilang mahinang tawa sa likuran. Hindi malinaw kung sino ang mga iyon, ngunit ang bawat tunog ay parang manipis na karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang balat. Kapag ang papel mo ay parang basura, ano ang dapat mangyari dito? Walang sumagot. Basura, ulit ng prinsipal, sabay punit ng unang kalahati ng worksheet. Ang tunog ng pagkakapunit ay umalingawang sa buong hall. Muli niya itong pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso. Sir, ama na po, mahinang sambit ni Brother Emil sa gilid. Hindi na po ito disiplina. Agad siyang linungon ni Dalmasio. Brother Emil, kung gusto mong magkaroon ng seminar sa feelings, sa guidance room mo gawin, huwag dito. May kirot na dumaan sa mukha ng guidance counselor, ngunit nanahimik siya. Ang buong hall ay tila hawak ng prinsipal sa leeg. Humakbang si Dalmasio palapit kay Severin. Hawak nito ang kumpol ng punit-punit na papel. Minsan, para matuto ang estudyante, kailangang malasahan niya ang bunga ng sarili niyang kapabayaan. Bumilis ang tibok ng puso ni Severin. Hindi pa niya lubos maunawaan ang balak ng prinsipal, ngunit nang iangat nito ang kamay papalapit sa kanyang mukha, napaatras siya ng kaunti. Sir, nanginginig niyang sabi, buksan mo ang bibig mo. Parang tumigil ang mundo sa loob ng assembly hall. Napasigaw si Mirel mula sa audience. Hindi po tama yan. Agad siyang sinita ni Sir Baldomer. Umupo ka. Tumayo rin si Tazi. Sir, sobra na po. Isang salita pa at pareho kayong suspended, sigaw ng discipline head. Nakatayo si Severin sa gitna ng entablado. Nanginginig ang mga kamay. Ang lalamunan niya ay parang piniga ng malamig na lubid. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang magsalita. Ngulit sa dami ng matang nakatingin sa kanya, sa bigat ng kahihiyang bumabagsak sa kanya, para siyang batang muling binalikan ng lahat ng takot na matagal niyang kinubli mula nung namatay ang kanyang ina. Ito ang mangyayari, mariing sabi ni Principal Dalmasio, sa mga batang walang pagpapahalaga sa pangalan ng paaralan. At sa harap ng lahat, pilit nitong idinikit ang ilang piraso ng punit na papel sa labi ni Severin. Pinapahawak sa kanya ang mga iyon at ipinilit na isubo ang ilan. Hindi man niya tuluyang nalunok ang mga piraso. Sapat na ang pangyayaring iyon upang mabasag ang natitira niyang dangal sa sandaling iyon. Kumirot ang gilid ng kanyang labi. Napapikit siya. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang gaspang ng papel sa bibig, ang hapdi ng sugat, o ang pakiramdam na parang buong pagkatao niya ang diniinan sa sahig sa harap ng lahat. Nagsimulang mag-iyakan ang ilang estudyante. Ang iba naman ay tuluyan ng hindi makatingin. Enough! Malakas na sigaw ni Brother Emil at sa pagkakataong iyon ay tuluyan na siyang humakbang paakyat ng entablado. Hindi na ito discipline, pang-aabuso na ito. Ngunit bago pa siya makalapit, 2 staff ng discipline office ang humarang sa kanya sa utos ni Baldomer. Nakatayo pa rin si Severin, luhaan, ngunit pilit na hindi humihikpi. Isa-isa niyang binaba ang mga peraso ng papel mula sa kamay niya. Hindi siya nagsisigaw, hindi siya nakiusap, ngunit ang paraan ng pagtitig niya kay Principal Dalmasio ay titig ng isang batang tuluyang durog. Iyon ay titig ng isang taong nasaktan ng malalim at tahimik na nagtatanong kung paano nakarating ang isang may edad na edukador sa ganitong kalupitan. Sa baba ng entablado, napansin ni Ma'am Lynette na kabubukas lang ng pinto sa likod ng hall. Pumasok doon si Mrs. Virea mula sa registrar, habol ang hininga, na parang may gustong sabihin. Kasunod niya ang utility worker na si Kuya Ben-Hur.
Pareho silang natigilan nang makita ang nangyayari. Diyos ko! Mahinang bulbong ni Mrs. Virea. Hindi nagtagal, tuluyan nang ibinaba ni Principal Dalmasio ang kamay at humarap muli sa audience na parang walang lang mabigat na nangyari. Balikan ninyo itong araw na ito at tandaan ninyo, ang San Gregorio ay hindi para sa mga batang mahihinak. Hindi na nakasagot si Severin. Pakiramdam niya ay unti-unti nang lumalabo ang paligid. Sa gilid ng kanyang palingin, nakita niyang pinupunasan ni Mirel ang luha sa pisngi nito. Si Tazi ay galit na nanginginig. Si Brother Emil ay tuluyan ng amba ng umakyat ng entablado muli nang may biglang umalingaw-ngaw na kalabog mula sa bukas na pinto sa likod. Lahat ay napalingon. Sa entrada ng hall ay may pumasok na 3 lalaking nakabarong at 2 babaeng may dalang folders. Sa gitna nila ay isang lalaking may dalilim at tahimik na presensya. Suot ang simpleng dark suit, ngunit sapat ang tindig para mapahinto ang buong silid. Iyon ay Leandro Altamira. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya nagmamadaling lumakad. Ngunit sa bawat hakbang niya papasok sa assembly hall, tila lumulubog ang hangin sa paligid. Hindi siya agad napansin ni Principal Dalmasio dahil nakatalikod ito sa likuran. Ngunit si Mrs. Virea ay agad na paurong at napahawak sa dibdib. Alam niya kung sino ang bagong dating. Bakit may assembly? Tanong ni Leandro sa malamig ngunit kontroladong tinig. Walang sumagot. Nakita niya ang mga punit-punit na papel sa sahig. Nakita niya ang namumulang gilid ng labi ni Severin at nakita niya ang mukha ni Severin, maputla, nanginginig at puno ng pilit na pagpipigil ng luha. Severin, mahinahong tawag ni Leandro. Sa unang pagkakataon simula nung magsimula ang paglalapastangan, tuluyan nang natigilan ang buong assembly hall. Napalingon si Principal Dalmasio sa binata sa entablado, saka sa lalaking kararating lang. Kita sa mukha niya ang mabilis na pagtakbo ng isip, ang biglang pagtatangkang buuin ng mga piraso ng impormasyon na hindi niya alam. Sir Leandro, Halos pabulong na sabi ni Mrs. Virea. At doon lamang unti-unting namutla ang mukha ni Principal Dalmasio. Hindi agad sumagot si Severin. Ngunit sa sandaling marinig niya ang boses ng kanyang ama, may kung anong nabiyak sa loob niyang matagal niyang pinipigil. Hindi siya tumakbo. Hindi rin siya agad nagsumbong. Tumayo lamang siya roon, hawak ang natitirang piraso ng papel, habang ang buong hall ay unti-unting nilalamon ng katahimikang mas mabigat pa sa anumang sigaw. Lumapit si Leandro sa harap ng entablado at tumingala sa anak. Sino ang gumawa nito? At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimulang maramdaman ng lahat sa San Gregorio Premier Academy na ang araw na iyon ang simula ng pagbagsak ng mga taong matagal nang naghahari sa pamamagitan ng takot. Pagkasabi ni Leandro Altamira ng sino ang gumawa nito, ay tila tuluyang namatay ang lahat ng ingay sa assembly hall. Wala nang umubo. Wala nang gumalaw ng upuan. Kahit ang kaninang ilang estudyanteng palihimik na tumatawa ay biglang napayuko na parang gustong maglaho sa sariling kinauupuan. Nasa gitna pa rin ng entablado si Severin. Naninginig ang mga daliri at namumula ang gilid ng labi. Hawak pa rin niya ang ilang piraso ng papel na kanina lamang ay ipinagdikit sa kanyang bibig na parang isa siyang bagay na pwedeng paglaruan at yurakan. Ngumit sa pagpasok ng kanyang ama, hindi agad siya nagsumbong. Hindi agad siya nagsalita. Marahil dahil sa tindi ng nangyari, o marahil dahil buong buhay niya, sinanay niya ang sarili na huwag umiyak sa harap ng maraming tao. Si Principal Dalmasio ang unang nagtangkang sumagot. Sir Leandro, may hindi po magandang pagkakaintindihan lang rito. Hindi ko tinanong kung may pagkakaintindihan, putol ni Leandro sa malamig at kontroladong tinig.
Tinanong ko kung sino ang gumawa nito. Napatingin si Leandro sa anak niya at sa isang sulyap na iyon, parang nakita ni Severin ang pinakakalmadong ngunit pinakadelikadong anyo ng galit. Hindi ito galit na sumisigaw. Hindi ito galit na walang direksyon. Ito yung uri ng galit na alam ang susunod na gagawin at hindi magpapahinga hanggat hindi na ilalagay sa tamang lugar ang lahat ng responsable. Sa gilid ng hall, biglang nagsalita si Kuya Ben-Hur. Si Principal Vergara po, sir, sa harap po ng lahat. Parang mas lalong bumigat ang hangin. Kasunod noon ay si Ma'am Lynette, na hawak pa rin ang tablet na may backup ng CCTV footage mula sa hallway at ilang clips mula sa likod ng hall. At may recording po ako ng bahaging nagsimula na ang special assembly. Dagdag niya, kahit halatang kinakabahan. Napatras ng bahagya si Principal Dalmasio. Hindi niyo pwedeng gamitin ang... Pwede. Sagot ni Leandro sa malamig at kontroladong tinig. Tinanong ko kung sino ang gumawa nito. Mula sa audience ay narinig ang mahinang hikbi. Si Mirel pala iyon. Nakaupo siya ngulit hindi na niya mapigilan ang pag-iyak. Katabi niya si Tazi na nanginginig ng galit. Mariing nakatikom ang panga at mukhang handang tumayo anumang sandali kung hindi lang siya pinipigilan ng takot na mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi na ipinagpatuloy ni Leandro ang pagtatanong sa gitna ng hall. Sa halip, inutos niyang ihinto ang lahat ng klase sa araw na iyon. Pinagstay muna sa faculty room ang mga gurong saksi, samantalang ang mga estudyante ay pinauwing maaga. Ngunit may bilin na huwag gagalawin ang anumang post o video na lalabas tungkol sa nangyari hanggang wala pang opisyal na pahayag. Si Principal Dalmasio at si Sir Baldomer ay hindi pinayagang umalis sa admin building. At si Severin, sa unang pagkakataon mulang nangyari ang kahihiyan, ay maingat na inalalayan pababa ng stage ni Brother Emil. Dahan-dahan lang. Mahinang sabi ng guidance counselor. Nandito lang kami. Tumango si Severin, ngulit hindi nakapagsalita agad. Pakiramdam niya ay may buhangin pa rin sa lalamunan. Ang bawat hakbang pababa ng stage ay mabigat, at ang bawat matang tumitingin sa kanya ay may dalang halo-halong emosyon. Awa, hiya, takot, at para sa ilan, pagsisisi na wala silang nagawa. Pagdating nila sa klinik, ay saka lamang tuluyang nanghina si Severin. Umupo siya sa gilid ng kama habang ginagamot ng school nurse ang namumulang bahagi ng labi niya. Naandoon si Leandro sa may bintana, nakatalikod, tahimik, at tila pilit pinapakalma ang sariling galit. Naandoon din sina Brother Emil, Mirel, Tazi, at maya-maya ay dumating si Ma'am Lynette at si Mrs. Virea. Severin, mahinang tawag ni Leandro nang makalabas na ang nurse. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito ang nangyayari rito? Ilang segundo munang nanatiling tahimik ang binata. Dahil gusto ko pong makita mismo. Sagot nga sa wakas, paos ang boses. Akala ko po, kaya kong maintindihan muna ang school nang hindi ginagamit ang pangalan natin. Akala ko po, isolated lang siguro ang mga kwento. Napapikit si Leandro. At ngayon, ngumiti si Severin ng mapait. Hindi po isolated. Matagal na pala. Si Mirel ang sumingit. Punong-puno pa rin ng emosyon. Matagal na po talaga, sir. Hindi lang si Severin. Marami na pong estudyante ang napahiya. Yung iba po, hindi lang nagsasalita kasi takot silang mawalan ng slot. Yung iba, umalis na lang. Bakit walang nagsumbong ng maayos? Tanong ni Leandro.
Ngunit walang bahid ng paninisi ang boses niya. Bagkos parang sariing pagkakulang ang inuusisan niya. Si Mrs. Virea ang sumagot. May mga nagsumbong kulon, sir. Kaso laging nauuwi sa internal handling. Tapos sasabihin na baka raw lumaki lang ang gulo at masira ang reputasyon ng school. Reputasyon? Mahinang ulit ni Tasi. At doon lumabas ang galit na kanina pa niyang pinipigilan. Ano pong reputasyon ang iniingatan kung ganyan naman pala ang ginagawa sa estudyante? Tahimik ang silid matapos ang tanong na iyon. Maya-maya, kinuha ni Ma'am Lynette ang tablet at inilapag sa harap ni Leandro. Sir, hindi lang po yung actual incident ang dapat tignan. May mas malawak pa pong problema. May ilang footage rin po ako nitong mga nakaraang linggo ng kung paano pinapahiya sa hallway ang ilang scholarship students kapag delayed ang papeles nila. Napatingin si Leandro kay Severin. Alam mo ba ang lahat ng ito? Hindi po lahat, sagot ni Severin. Pero may mga napansin na po ako. Sa registrar, sa kantin, sa klase. Laging mas mabigat ang trato sa mga walang laban. Naupo sa tapat niya si Brother Emil at mahinaong nagsalita. Sir Leandro, kung hahayaan lang po natin na isang incident report lang ito, may mapaparusahan pero babalik din ang dating kultura. Hindi lang si Principal Vergara ang problema. May sistema pong lumaki sa ilalim niya. Nag-angat ng tingin si Leandro. At anong gusto ninyong mangyari? Akala ng lahat si Brother Emil ang sasagot. Ngunit si Severin ang nagsalita. Imbestigahan po natin. Hindi lang para sa akin. Bahagya siyang lumunok at sumakit muli ang lalamunan niya. Para sa lahat. Napatingin sa kanya ang ama niya. Sa mukha ni Leandro, makikitang gusto niyang yakapin ang anak at ilayo na lang ito sa lahat ng sakit. Ngunit nakikita niya ring hindi na bata si Severin. Sa kabila ng panginginig nito, at ng sariwang kahihiyan, may paninindigan ng namumuo sa kanyang mga salita. Sa mga sumulid na araw, nagmistulang binuksan ng isang matagal nang nakasarang sugat ng San Gregorio Premier Academy. Nagpatawag si Leandro ng Emergency Board Inquiry. Sinuspende si Principal Dalmasio habang iniimbestigahan ang mga reklamo. Si Sir Baldomir ay pansamantalang inalis muna sa Discipline Office. Ang buong campus ay nabalot ng tensyon. May mga gurong takot magsalita. May mga estudyanteng tuwang-tuwang nabawasan ang yabang ng prinsipal. Ngunit marami rin ang nag-aalala na baka matapos lang ito sa isang dramatic na eksena at wala ring tunay na magbago. Si Severin naman ay hindi agad nakabalik sa regular na klase. Tuwing umaga, kapag naiisip niya ang entabladong iyon, sumasama ang pakiramdam niya. Kapag may biglang malakas na boses sa labas ng clinic o faculty wing, napapapikit siya ng marine. Isang beses, habang hawak niya ang baso ng tubig, napansin niyang nanginginig pa rin ang kamay niya. Kahit hindi niya sabihin, ramdam ng lahat na ang sugat na iniwan ng kahihiyan ay hindi lang sa labi. Nasa loob yun, kumakapit sa alaala, sa hiya, at sa galit. Isang hapon, nadatnan si Brother Emil sa guidance room na tahimik na nakatingin sa bintana. Hindi mo kailangang magmadaling bumalik sa dati, sabi nito. Paano kung hindi na ako makabalik sa dati? Mahinang tanong ni Severin. Hindi naman talaga ganun ang paghihilom. Hindi ka bumabalik sa dati. Natututo kang mabuhay ng may ganitong bagong tibay. Napangiti ng bahagya si Severin, ngunit nanatili ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa labas ng guidance room, naghihintay sina Mirel at Tazi. Nang lumabas si Severin, agad nag-abot si Tazi ng paper bag mula sa paborito niyang bakery. Hindi ko alam kung anong comfort food mo, kaya bumili na lang ako ng maraming klase. May ensaymada, may monay, may cheese roll, at may soft bread para hindi masakit sa labi mo. Natigilan si Severin sa simpleng kabutihang iyon. Hindi siya sanay na alagaan ng mga bagong kaibigan sa ganitong paraan. Simula pagkamatay ng kanyang ina, naging taimik at maingat sa paglapit sa tao. Ngunit sa dalawang ito, unti-unti niyang naramdaman ng isang uri ng samahang hindi kailangan ng titulo, yaman o apelyido para maging totoo. Salamat.
sabi niya. Hoy, sagot ni Tazi, sumusubok na gawing magaan ang tono. Huwag ka masyadong dramatic. Baka umiyak din kami. Hindi naman ako umiiyak, sabi ni Mirel, kahit halatang namumugto pa rin ang mata nito. Sa mga sumunod na linggo, habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, unti-unting yumapit sa kanila ang iba pang estudyante. Si Xandri Valenya mula sa campus paper ay humingi ng pahintulot na mag-compile ng testimonya. Si Ofiel Narvaez ng Science Club ay may dalang listahan ng mga dating complaints na hindi nabigyan ng maayos na aksyon. Si Yaisel Marfori, isang transferiring tahimik noong una, ay nagsabing minsan na rin siyang pinahiya ni Sir Baldomer sa harap ng klase dahil sa maling sapatos. Si Dencio Luarca, isang working student na madalas sa computer lab, ay nagsabing may mga email thread siyang nakita noon na may reklamo laban sa discipline office na biglang nawala sa records. Hindi na lamang ito tungkol kay Severin. Unti-unting nabuo ang isang maliit ngunit matatag na grupo ng mga estudyanteng ayaw ng manahimik. Hindi pa ito formal na organisasyon noon, ngunit bawat pag-uusap nila sa library, sa guidance office o sa lumang bench sa likod ng campus ay parang maliliit na hakbang patungo sa mas malaki at mas matagal na pagbabago. Isang gabi, pauwi na sana si Severin nang matagpuan niya ang ama niyang nakaupo sa lumang gazebo sa kanilang bahay, hawak ang isang folder ng mga initial reports. Hindi ko inasahan na ganito kalala, sabi ni Leandro nang hindi tumitingin sa kanya. Umupo si Severin sa tapat niya. Ako din po. Akala ko sapat na ang pagbibigay ng magandang building, magagaling na teachers, scholarship funds. Hindi ko nakita kung anong nangyayari sa loob. Hindi niyo naman po kasalanan lahat. Kapag ako ang may-ari, may bahagi akong pananagutan. Ilang sandali silang nanahimik. Sa gabing iyon, hindi sila CEO at anak ng may-ari. Isa lamang silang ama at anak na parehong may dinadalang bigat. Anak, mahinang sabi ni Leandro, maaari kong ipasara ang paaralang iyon kung gugustuhin ko. Napatingin si Severin. At pagkatapos po, magbubukas tayo ng bago. Umiling si Severin. Kung isasara natin agad, mawawala ang problema sa mata ng tao pero hindi mawawala ang dahilan kung bakit mangyari ito. Lilipat lang sa iba. Tinitigan siya ni Leandro ng matagal. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa anak ang uri ng lakas na hindi namana sa pera, kundi nahubog sa sakit at dignidad. Kung gayon, sabi ng ama, ano ang gusto mong gawin? Humingi ng malalim si Severin. Ramdam pa rin niya ang mga sugat ng kahapon, ngulit sa gitna ng iyon, may bagong linaw ng umuusbong sa isip niya. Ayusin natin, hindi lamang para sa akin, para sa mga susunod pa. Sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na pagbabago sa buhay ni Severin. Hindi na lamang siya ang tahimik na bagong estudyanteng pinahiya sa harap ng lahat. Unti-unti na siyang nagiging boses ng mga batang matagal nang sinanay na manahimik. At kahit hindi pa niya alam na sa mga darating na buwan ay mas lalaki pa ang laban, malinaw na sa kanyang puso na hindi na siya babalik sa dati niyang tahimik na pag-iwas. Dahil minsan, ang pinakamalalim na sugat ang siya ring nagbubukas ng pinakamatibay na dahilan para lumaban. Dahil minsan, ang pinakamalalim na sugat ang siya ring nagbubukas ng pinakamatibay na dahilan para lumaban. Mula nung sabihin ni Severin sa kanyang ama, nagbago ang takbo ng mga araw sa San Gregorio Premier Academy. Hindi na maibabalik ang dating katahimikang puno ng takot at hindi na rin maitatago ng makikinis na dingding at magagarang brosyura ang mga bitak na matagal nang lumalalim sa loob ng paaralan. Gayon naman, hindi rin naging madali ang pagbabago. Kung may taong gustong bumuti ang sistema, mas marami pa ring ayaw mawalan ng kapangyarihan, posisyon at impluwensyang ilang taon nilang kinakapitan. Sa unang buwan matapos masuspindi si Principal Dalmasio, parang may kakaibang hati sa hangin ng campus. May mga guro na mas maluwag ng ngumiti at tila nakakahinga ng malalim sa unang pagkakataon. May mga estudyanteng unti-unting naglalakas loob magsalita sa guidance office. Ngulit mayroon ding mga pasimpleng bulong-bulong sa koridor, sa faculty pantry at maging sa social media ng mga estudyante. Hindi naman siguro ginawa yun ni Principal kung walang ginawang mali ang batang iyon. Anak pala ng may-ari, kaya biglang umiingay. Baka ginagamit lang nila ang issue para linisin ang board. Hindi man direkta kay Severin sinasabi ang mga iyon, umaabot pa rin sa kanya ang bawat bulong. At kahit gaano niyang pilitin maging matatag, may mga gabing nakaupo sa dulo ng kanyang kama sa bahay, hawak ang telepono, binabasa ang mga anonymous post at comments na parang ibinabalik siya sa entablo ng assembly hall.
Isang umaga, habang naglalakad siya patungo sa library para sa usapan nila ni Mirel at Xandri, biglang may dumaan na dalmong estudyante mula sa kabilang seksyon. Hindi sila huminto, ngulit sapat ang lakas ng bulong ng isa para marinig niya. Yan yung feeling victim. Hindi siya lumingon. Ngit nang makarating siya sa library, napansin agad ni Ma'am Lynette ang kakaibang paninikip ng kanyang mukha. May problema? Tanong nito habang nagsasaayos ng return slips. Umupo si Severin sa mesa sa tapat ng bintana. May mga tao pong gusto pa ring palabasing ako ang may kasalanan. Hindi agad sumagot si Ma'am Lynette. Inayos muna nito ang salamin sa ilong bago siya tiningnang mabuti. Kapag ang bulok na sistema ay nasisilipan ng liwanag, unang reaksyon niyan ang magkalat ng usok para malito ang lahat. Huwag kang magugulat kung mas lalaki pa ang paninira bago lumitaw ang buong totoo. At tama ito. Ilang araw matapos iyon, isang edited video ang kumalat sa student group chats at ilang dummy accounts sa social media. Sa video, pinutol ang mga bahagi ng assembly at pinalabas na si Severin ang pasaway na sumagot sa prinsipal na parabang ang matinding parusa ay bunga lamang ng pagiging bastos niya. Wala roon ang buong konteksto. Wala roon ang simula ng pang-aabuso. At lalong wala roon ang mismong kalupitang ginawa ni Dalmasio. Sa mabilis na takbo ng chismis, sapat na ang ganoong video para malito ang maraming tao. Kinahapunan, halos pasugod na pumasok sa guidance office si Tazi. May naninira na naman, sigaw nito. At hindi lang si Severin ang target, pati si Mirel. Sinasabi nilang siya raw ang utak ng lahat para magpasikat dahil scholar. Napaupo si Mirel sa tabi ng mesa ni Brother Emil. Kanina sa hallway, may nagtanong sa akin kung magkano raw ang bayad sa akin ng pamilya Altamira. Hindi ko alam kung sasampalin ko ba o iiyakan ko. Nasa gilid si Severin. Tahimik ngunit halatang lumalala ang bigat ng kanyang dibdib. Pinipisil niya ang sariling mga daliri, isang ugaling napansin na ni Brother Emil kapag may pumapasok na panik sa loob niya. Look at me, mahinahong sabi ng guidance counselor. Huminga ka muna. Hindi lahat ng laban sinasagot agad, pero hindi rin pwedeng pabayaan. Sa kabilang dulo ng campus, mas tahimik ngunit mas delikado ang nangyayari. Si Celestina Buwan, ang makapangyarihang PTA officer na malapit noon kay Principal Dalmasio, ay hindi pa rin lubos na natatanggal sa impluensya. Hindi siya basta nawawala sa esena dahil marami siyang kilalang magulang, donors at ilan sa board members. Sa mga closed-door conversations, sinasabi niyang nagiging unstable na raw ang paaralan dahil sa mga emosyonal na bata at dramang pampamilya ng may-ari. Kasama niya sa mga palihiming na bumagalaw si Sir Baldomer, na pansamantalang naalis sa discipline office, muhit patuloy na nag-iikot sa campus sa kung ano-anong dahilan. Sa labas, mukhang nananahimik siya. Ngunit sa ilalim nito, dahan-dahan siyang naglilinis ng mga dating records na pwedeng tumistigo laban sa kanila. Isang gabi, habang nag-aayos si Dencho sa lumang computer unit sa media room, may napansin siyang kakaiba sa internal archive access logs. Ilang disciplinary files at complaint records ang biglang na-open at na-deletes mula sa admin terminal kahit naka-freeze na dapat ang system dahil ongoing ang inquiry. Agad niya itong sinabi kina Xandri at Cofiel kinabukasan. Sigurado ka? Tanong ni Xandri, hawak ng notebook niyang puno ng dates at initials. Oo, sagot ni Dencho. May gumawa ng manual override. Hindi ito aksidente. Sinong may access? Dati, si Principal Vergara, si Sir Baldomer at 2 pang staff. Pagdating ni Severin sa bench sa likod ng science building, nadatnan niya ang grupo na abala sa paghahambing ng dates, screenshots at mga dating reports ng estudyante. Hindi na ito lamang simpleng usapan ng magkakaibigan. Para na silang maliit na komite na pilit inuunawa kung gaano kalawak ang ugat ng katiwalian sa paaralan. Hindi lang natin inireklamo ang prinsipal, sabi ni Ofiel habang nakatungo sa laptop. Mukhang may pattern. Kapag may reklamo laban sa discipline office, nawawala. Kapag may scholar na maingay, nililipat ng seksyon. Kapag may magulang na gustang lumaban, may biglang conference tapos tatahimik na. Parang maayos sa papel lang lahat pero sa totoo lang kontrolado. Dagdag ni Xandri. Tahimik na nakinig si Severin. Habang naririnig niya ang mga natutuklasan nila, mas lalo niyang nararamdaman na tama ang naging pasya niyang huwag lang ipasara agad ang paaralan.
Dahil kung hindi nila haharapin ng buo ang sistema, baka sa susunod na lugar, may isa na namang batang tatayo sa entalada habang pinahihiya sa harap ng lahat. Ngulit habang lumalalim ang investigasyon, mas tumitindi rin ang panganib. Isang umaga, halos maiyak si Mirel nang makita ang liham na iniwan sa locker niya. Wala iyong pirma, ngulit malinaw ang mensahe. Mag-iingat ka, pwedeng mawala ang scholarship mo kung hindi ka marunong manahimik. Hindi na to simpleng paninira. Nanginginig na sabi niya habang hawak ang papel. "Show me," sabi ni Severin. Pagkabasa niya, tumigas ang panga ng binata. Hindi na tayo pwedeng umatras. Madaling sabihin yan, bulong ni Mirel. Ikaw, may pamilya kang kayang sumalo sa'yo. Paano ako? Paano si Dencho? Paano yung ibang umaasa lang talaga sa scholarship? Hindi agad nakasagot si Severin at iyon ang masakit na katotohanang kailangan niyang harapin. Totoong kahit pilit niyang naging ordinaryong estudyante, hindi ordinaryo ang proteksyong maaaring ibigay ng apelyido niya. Si Mirel at ang iba, wala noon. At kaya mas mabigat ang obligasyon niyang gamitin ng tama ang kapangyarihang meron siya. Hindi kita pipilitin, mahinaon niyang sabi. Pero hindi kita hahayaang mag-isa. Hindi na nakapagsalita si Mirel. Tumulo na lamang ang luha niya at mabilis niya iyong pinunasan, gaya ng dati niyang ginagawa kapag ayaw niyang magmukhang mahina. Sa mga araw ding iyon, nagsimulang makakuha ng mas matitibay na ebidensya si Ma'am Lynette at si Mrs. Virea. Sa lumang filing room ng registrar, may natagpuan silang mga complaint forms na hindi kailanman na isumite sa board. Ang iba roon ay mula pa sa mga batch na nakaraan. Mga estudyanteng pinahiya, magulang na hindi pinansin at gurong na pagsabihang sumunod na lang alang-alang sa pangalan ng paaralan. Isa sa pinakamabigat na dokumentong nakita nila ay isang series of signed voluntary disciplinary consents na pinapirma pala sa ilang magulang sa ilalim ng presyon. Ang tono ng forms ay kunwari para sa kapakanan ng estudyante, ngunit sa totoo lang, paraan iyon para masabing pumayag ang pamilya sa mga corrective measures na kadalasan ay kahihiyan at psychological pressure. Nang makita iyon ni Leandro, tuluyan ang nawala ang huling piraso ng pagtitimpi niya. Nagpatawag siya ng full board hearing. Hindi na ito gaya ng unang emergency inquiry na limitado lamang sa insidente kay Severin. Ang hearing na ito ang magiging pinakamahalagang pagdinig sa kasaysayan ng San Gregorio Premier Academy. Nandoon ang board members, legal counsel, auditors, selected faculty witnesses, kinatawan ng student body at ilang magulang. Mahigpit ang seguridad. Walang estudyanteng pinayagang mag-live post. Lahat ay dapat dokumentado at formal. Sa umagang iyon, bago magsimula ang hearing, nakita-kita muna sila sa lumang chapel room sa gilid ng admin building. Sina Severin, Mirel, Tazi, Zandri, Ofiel, Dencio, Brother Emil, Ma'am Lynette at Mrs. Virea. "Tandaan ninyo," sabi ni Brother Emil, "ang layunin natin ay katupaanan, hindi esena, hindi paghihinggit. Kapag tayo ang nadala ng galit, sila ang mananalo." "Madaling sabihin yan," bulong ni Tazi. "Ako nga, gusto ko nang isigaw lahat." "Mas malakas ang tahimik na ebidensya kaysa galit na walang pruweba," sagot ni Zandri. Tahimik lang si Severin noon, nakatingin sa pinto ng chapel. Maya-maya'y dumating si Leandro. Hindi niya agad kinausap ang lahat. Una niyang tinignan ang kanak. "Kaya mo ba?" tanong niya. Huminga ng malalim si Severin. "Hindi ko po alam kung ready ako, pero alam kong kailangan." Tumanggo si Leandro. Sapat na iyon. Nang magsimula ang hearing, isa-isang nilatag ang mga dokumento, logs, testimonya at video evidence. Unang nagsalita si Ma'am Lynette tungkol sa kulturang takot na matagal na niyang nasaksihan sa loob ng campus. Sumunod si Mrs. Virea na inilahad kung paano pinipigil ang ilang reports at kung paano tinatakot ang administrative staff na huwag magtago ng kopya ng reklamo. Isinalaysay ni Dencio ang digital deletion sa system. Ipinakita ni Ofiel ang timeline ng magkakaparehong pattern of abuse across several years.
Iniharap ni Zandri ang anonymized statements ng mga dating estudyante. Gulit ang pinakamatinding sandali ay nang tawagin si Mirel. Tahimik siyang tumayo mula sa witness table. Kita ang kaba sa mga mata niya, ngunit tuwid ang likod niya. Ako po si Mirel Vardes. Scholar po ako ng paaralang ito. Matagal ko pong minahal ang San Gregorio dahil ito ang pag-asa ng pamilya ko. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko po para lang kaming dekorasyon sa brochure. Maganda kaming tignan kapag awarding, pero kapag kailangan naming magsalita, pinaparamdam sa amin dapat kaming magpasalamat na lang at manahimik. Sa mga board members ay may ilang nakayuko. Ang nangyari po kay Severin, hindi iyon unang beses na may pinahiya rito. Siya lang po ang unang nasaktan ng harap-harapan at nakita ng maling tao. Mabigat ang katahimikan patatapos niyon. Ngunit hindi pa tapos ang araw na iyon. Dahil nang akala ng lahat ay matibay pa rin ang depensa ni Principal Dalmasio, biglang tumayo pang isang testigo na walang nakapag-anticipate. Si John Rowell. Maputla ang mukha nito at halatang buong magdamag hindi natulog. Hindi na siya mukhang varsity captain na puno ng yabang. Mukha siyang batang matagal nang ginagamit ng maling tao at ngayon ay hindi na kayang buhatin ang sariling hiya. Gusto kong sabihin ang totoo. Nanginginig ang sabi niya. Napaangat ang ulo ni Principal Dalmasio. Jan, umupo ka! Pero hindi na umupo si Jan. Ako po ang nagpalit ng worksheet ni Severin noong araw na iyon. Amin niya. Inutusan po ako ni Sir Baldomer. Sabi niya, test lang daw iyon para mapahiya ang transferee at malaman kung mayabang din. Akala ko, simpleng prank lang. Hindi ko po alam na aabot sa ganon. Nanginig ang buong silid sa bigat ng pag-amin na iyon. Ako rin po ang unang pinagsabihang huwag magsalita. Dagdag pa ni Jan habang umiiyak. Kapag hindi raw ako sumunod, mawawala ang varsity privileges ko. Mawawala ang recommendation ko sa college. Ngayon wala nang natitirang matibay na dingding para sa kampo ni Dalmasio. Humingi ng final statement si Leandro kay Severin. Tumayo ang binata. Hindi na siya katulad ng batang nanginginig sa entablado noon. Naroon pa rin ang alaala ng sakit, ngunit may bago ng tibay sa paraan ng kanyang pagtayo. Hindi po ako narita para humingi ng personal na paghihinganti, sabi niya. At hindi rin po ako narito dahil anak ako ng may-ari. Narito po ako dahil kung walang nangyari sa akin noong araw na iyon, marami pa sanang magpapatuloy sa pananahimik. Ang paaralan ay dapat lugar ng paghubog, hindi ng pagdurog. Kung may dapat man pong gawin ngayon, hindi lang ito pagtanggal ng isang prinsipal. Dapat pong siguraduhin na walang batang ulit ang matututong matakot sa mismong lugar na dapat sana'y nagtuturo sa kanya ng dangal. Pagkatapos niyang magsalita, walang pumalakpak agad. Masyadong mabigat ang mga salitang binitiwan para sa lubungin ng simpleng ingay. Ngulit sa mga matang nakatingin sa kanya, malinaw na may isang lumang panahon na tuluyan nang nagtatapos sa San Gregorio. At sa araw na iyon, nagsimula ng gumuho ang maling kapangyarihang matagal nang nakatayo sa pundasyon ng takot. At sa araw na iyon, nagsimula ng gumuho ang maling kapangyarihang matagal nang nakatayo sa pundasyon ng takot. Ngunit gaya ng maraming pagbagsak, hindi ito sinundan ng agarang katahimikan. Pagkatapos ng hearing na iyon, hindi agad sinigawan ng mga tao. Hindi rin nagpalakpakan na parang tapos na ang laban. Sa halip, isang mabigat na uri ng katahimikan ang bumalot sa buong San Gregorio Premier Academy. Katahimikan na parang may nililibing, ngunit kasabay nito, may ipinapanganak ding bago. Kinabukasan, maaga pa lamang ay kumalat na sa buong campus ng opisyal na pahayag mula sa board. Si Principal Dalmasio Vergara ay formal nang tinanggal sa pwesto. Sinuspende habang isinasailalim sa kaukulang administrative at civil proceedings at pinagbawalang pumasok sa alinmang sangay ng San Gregorio institutions. Si Sir Baldomer naman ay kasamang inalis sa serbisyo, habang si Celestina Buan ay tinanggalan ng anumang partisipasyon sa school governance at ni-refer sa hiwalay na financial review dahil sa mga natuklasang irregularidad sa ilang projects at voluntary contributions. Nang basahin ng mga guro ang memo sa faculty room, may ilan na hindi agad nakadalaw, hindi dahil nalungkot sila sa pagkawala ng prinsipal, kundi dahil ngayon lamang nila tunay na naunawaan na tapos na nga ang habang panahon ng kakot. Si Ma'am Lynette ay naupo lamang sa gilid ng mesa at tahimik na napangiti.
Si Mrs. Virrea naman ay napaupo sa silya sa registrar at napaluha, hindi sa lungkot, kundi sa pagod ng mga taong napilitan ng matagal na manahimik para lang mabuhay sa loob ng sistema. Sa kabilang banda, si Severin ay hindi sumigaw sa tuwa. Hindi rin siya nagpakita ng tagumpay na parang may napatunayan siyang pansarili. Nasa lumang hardin ng campus nang nabasa ang balita, kasama sina Mirel, Tazi, Zandri, Ofiel, Densyo at Isel. Ilang segundo silang lahat na tahimik. Patay, nagawa nga natin. Nagawa natin. Wasto ni Mirel, ngayon ay mas matatag ng tignan kaysa noong unang araw na halos maiyak siya sa registrar. Tumingin si Severin sa mga kaibigan. Hindi pa tapos. Alam namin, sagot ni Zandri. Hawak ang notebook na ngayon ay mas makapal na sa dami ng testimonya at dokumentong naipon nila. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi pwedeng huminga kahit sandali. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang sunod-sunod na unos, nakahinga rin si Severin ng malalim. Hindi naging perpekto ang mga sumunod na buwan. Maraming bagay kailangang ayusin. May mga magulang na natakot at muntik nang ilapit ang mga anak nila ng eskwela. May ilang donors na nagtanong kung safe pa bang ikabit ang pangalan nila sa San Gregorio. May ilang teachers na nahirapang mag-adjust dahil sa tagal nilang nasanay sa sistema na sumisigaw at nananakot. Ngulit sa halip maitago muli ang problema, pinili ni Leandro Altamira na buksan ang pintuan ng reforma ng buong buo. Nagkaroon ng bagong interim school head, si Dr. Salome Edrin, isang mahigpit ngulit makataong educator na hindi madaling magpadala sa forma at palakasan. Sa unang faculty assembly niya, sinabi niya ang mga salitang hindi malilimutan ng marami. Ang disiplina, Aniya, ay hindi pananakot. Ang kaayusan ay hindi pang-aapi. At ang respeto ay hindi hinihingi sa pamamagitan ng hiya. Simula ngayon, babaguhin natin hindi lang ang mga tao sa opisina, kundi ang ugat ng kultura sa paaralang ito. Kasabay nito, inilunsad ang Student Dignity and Protection Council, ang grievance office para sa mga estudyante at empleyado at bagong code of conduct na malinaw na nagbabawal sa anumang uri ng public humiliation bilang parusa. Si Brother Emil ang hinirang na isa sa mga pangunahing tagapangasiwa ng Student Wellness Program. Si Ma'am Lynette naman ay isinama sa Ethics Review Team. Si Mrs. Virrea na matagal na ring nagtiis ay binigyan ng mas malinaw at mas malayang papel sa Student Records Oversight. Ang pinakamalaking pagbabago gayunman ay hindi agad nakikita sa memo o bagong posters sa hallway. Nasa mga bata ito. Nasa paghinga nila. Nasa paraan ng pagtatanong nila ng hindi nanginginig. Nasa katotohanang may mga estudyanteng dati takot magsumbong, ngulit ngayoy kusang lumalapit at nagsasalita. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting gumaan ang pagpasok ni Severin sa campus. Hindi pa rin nawawala agad ang alaala ng assembly hall. May mga sandaling kapag napapadaan siya roon, sumasagi pa rin sa isip niya ang gaspang ng papel sa labi at ang bigat ng mga matang makatingin sa kanya noon. Ngunit hindi na siya nagiyelo gaya ng dati. Hindi na siya napapaatras. Sa tulong ng regular na counseling sessions ni Brother Emil at ng matibay na samahan nila ni Mirel at Tazi, natutunan niyang harapin ang lugar na minsang sumugat sa kanya nang hindi hinahayaang iyon na ang magdikta ng pagkatao niya. Minsan, habang pauwi sila mula sa campus forum, biglang sinabi ni Tazi, "Alam mo, kung dati siguro nangyari sa akin iyon, baka nagwala na ako at sinuntok ko kung sino-sino." "Hindi mo naman talaga kayang manuntok," banat ni Mirel. "Uy, kaya ko kaya?" sa isip. Napangiti si Severin at sa simpleng sandaling iyon ay naisip niyang ang mga sugat ay hindi laging naghihilom sa malalaking eksena. Minsan, naghihilom ang sugat sa paulit-ulit na maliliit na sandali ng ligtas na tawanan, totoong samahan at pakihamdam na hindi ka nag-iisa. Samantala, si Mirel ay nagpatuloy sa pag-angat. Dahil sa tapang at talinong ipinakita niya sa hearing, napansin siya ng ilang guro at board members na noon lamang nakita kung gaano kalaki ang potensyal niya. Hindi siya nagbago dahil lamang pinuri siya, nanatili siyang praktikal, masinop at mapagmatyag. Ngunit mas luminaw ang boses niya.
Nang sumunod na school year, siya ang nahalal na Student Council President. Sa unang speech na, malinaw niyang sinabi, ang tunay na dangal ng isang paaralan ay makikita sa paraan nito ng pagtrato sa pinakamahinang estudyante, hindi sa ganda ng tarpaulin tuwing Foundation Day. Si Tazi naman, na dati puro biro at bulaslas, ay natutunang gumitin ang likas niyang tapang at pagiging mapansin sa katotohanan. Naging isa siya sa pinakamasipag sa campus paper, katuwang ni Zandri sa pagbuo ng mga artikulong nagbabantay sa transparency ng student policies. Si Zandri mismo ay ginawaraan ng special citation sa journalism dahil sa maingat ngunit matapang na pagdodokumento sa mga pangyayari. Si Opiel naman ay naging kinatawan sa Academic Reform Committee. Si Denja naman ay nabigyan ng permanenteng educational assistance at part-time technical internship sa foundation ni Leandro. Si Yesel at ang iba pang tahimik dati ay natutong magsalita ng walang takot na mapahiya. At si Severin, hindi siya naging simpleng anak ng may-ari na kailangan lamang proteksyonan. Sa halip, unti-unti siyang naging kabataang tunay na may direksyon. Nang maunawaan ni Leandro na hindi sapat ang pagpapatayo ng magagandang gusali at pagdaragdag ng scholarship slots, isinama niya ang anak sa ilang outreach visits sa mga partner schools at community learning hubs ng foundation nila. Doon nakita ni Severin ang mas malawak pang larawan ng edukasyon sa labas ng elite campus. Mga classroom na mainit, mga gurong kulang sa gamit ngunit hindi sa malasakit. Mga batang may baong tinapay lang, ngunit buo ang pangarap. Sa bawat biyahe nilang mag-anak, mas lumalalim ang kanilang mga pag-uusap. Akala ko noon, sabi ni Leandro, minsan na nasa sasakyan sila pauwi mula sa isang public school visit. Kapag nakapagtayo ako ng magandang eskwelahan, sapat na yon. Hindi po, sagot ni Severin habang nakatingin sa labas ng bintana. Kailangan ding bantayan kung anong klaseng tao ang humahawak sa loob. Napabuntong hinga ang anak niya. Marami akong hindi nakita. Pero nakita niyo po ngayon. Tuningin si Leandro sa anak at bahagyang lumiti. Dahil sa iyo. Makalipas ang halos 1 taon at kalahati mula nang nangyari ang kahihiyan sa Assembly Hall, dumating ang huling yugto ng personal na paghihilom ni Severin sa paraan na hindi niya inaasahan. Isang hapon, nasa opisina siya ng Foundation Annex sa tabi ng campus nang ipaalam sa kanya ni Brother Emil na may gustong makipagkita. Hindi raw ito opisyal na pulong, hindi rin ito bahagi ng legal proceedings. Tahimik lamang personal na hiling. Hindi mo kailangang tanggapin, Sabi ni Brother Emil. Sino po? Saglit na nag-atubili ang guidance counselor, si Dalmasio, na nigas ng bahagya ang mga balikat ni Severin. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa gunita niya ang entablado, ang mikropono, ang punit na papel, at ang titig ng prinsipal sa kanya noon. Hindi na siya ang parehong batang yuyuko lamang. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang nararamdamang bigat. Nasaan po siya? Sa lumang conference room. Nagparalam siya ng mahayos. Walang media, walang kasamang abogado. Matagal bago sumagot si Severin. Sa huli ay tumango siya, sige. Pagtasok niya sa lumang conference room, halos hindi niya agad makilala si Dalmasio Vergara. Nawala na ang tindig na punong-puno ng yabang. Hindi na rin ito mukhang lalaking sanay na kaya niyang patahimikin ng buong hall sa isang tingin. Nakatayo lamang ito sa gilid ng bintana. Mas payat, mas matanda, at mas tahimik kaysa dati. Salamat sa pagpayag. Bungad ni Dalmasio. Hindi agad umupo si Severin. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Huminga ng malalim ang dating prinsipal. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako. Mabigat ang katahimikan. Hindi rin ako nagpunta rito para sabihin na may excuse ako. Dagdag pa nito. Marami akong pwedeng ikwento tungkol sa nakaraan ko. Sa mga panghahamak na naranasan ko noon mula sa mga mayayamang taong tinignan akong parang wala. Pero habang iniisip ko ang lahat, naunawaan ko na ang pinakamasamang ginawa ko ay ginamit ko ang sugat ko para saktan ng mga batang wala namang kasalanan. Tahimik na nakinig si Severin. Hindi siya lumambot agad. Hindi rin siya nagpanggap na kaya niyang kalimutan ng lahat. Nang araw na iyon, patuloy ni Dalmasio,
Hindi ko lang winasak ang dignidad mo, sinira ko rin ang kahulugan ng trabaong dapat kong pinangalagaan. At habang buhay ko nang dadalhin yun, sa wakas ay nagsalita si Severin. Mahinaw, malinaw, ngunit hindi magaan. Tama po kayo, hindi iyon basta pagkakamali lang. Pinili niyo pong gawin yon. Napayuko si Dalmasio at hindi ko po kayo mapapatawad dahil lang humingi kayo ng tawad ngayon. Dagdag ni Severin, pero hindi ko na rin po dadalhin ang galit ninyo habang buhay. Hindi dahil karapat-dapat kayong bigyan agad ng kapayapaan, kundi dahil ayokong manatiling bihag ng araw na iyon. Unti-unting nag-angat ng tingin si Dalmasio. Sa mga mata nito, unang beses yatang nakita ni Severin ang isang taong talagang nawalan. Hindi lang ng trabaho, kundi ng ilusyon na tama siya. Pagkalabas ni Severin ng conference room, hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nanginginig. Hindi naging masaya ang dibdib niya, ngunit may kung anong bigat na tuluyang natanggal. Ang galit na matagal niyang hindi binibigyan ng pangalan ay hindi man ganap na nawala, ngunit hindi na ito ang sentro ng buhay niya. Dumating ang graduation season. 2 taon na ang halos lumipas mula nang una siyang pumasok sa San Gregorio bilang tahimik na bagong estudyante. Sa parehong campus na minsan pinagdulutan sa kanya ng pinakamatinding hiya, ngayon ay mauusos na nakatayo ang mas bukas na komunidad. Mas simple ang stage design kaysa dati, ngunit mas magaan ang paligid. Walang tensyon na bumabalot sa faculty. Walang estudyanteng natatakot tumingin sa entablado. Nasa audience si Leandro, si Aling Sabela, sina Mirel, Tazi, Zandri, OPL, Dencio, Aisel, Ma'am Lynette, Mrs. Virea at Brother Emil. Marami ring mga magulang at estudyanteng dating tahimik ang ngayon may pakiramdam na bahagi sila ng panibagong kabanata ng paaralan. Nang tawagin si Severin upang magbigay ng special address bilang kinatawan ng batch at youth partner ng Altamira Education Foundation, ilang segundo muna siyang tumayo sa gilid ng stage bago tuluyang umakat. Habang tinatahak niya ang mga hakbang paakyat, alam niyang ito rin ang lugar kung saan minsan siyang pinahiya sa harap ng lahat. Ngunit ngayon, hindi na siya ang batang halos mawalan ng boses. Harap siya sa mikropono. Sa paaralan, minsan tayong tinuturuan ng grades, deadlines at achievements. Pero may isang bagay na hindi dapat kalimutan ng sino mang institusyon. Ang dignidad ng tao, walang talino, walang medalya, walang ganda ng campus ang may saysay kung ang estudyante ay natutong matakot, himbis na natutong mangarap. Tahimik ang buong lugar. Hindi po perpekto ang paaralang ito. Nasugatan po ito. Nasugatan din ng marami sa amin. Pero ang totoo, may pag-asa palang mabuhay muli ang isang komunidad kapag pinili itong haratin ng kasalanan nito. Ituwid ang mali at pakinggan ang mga boses na dating pinatahimik. Sa audience, napansin niyang umiiyak si Aling Sabela. Katabi nito si Leandro na tahimik, ngunit halatang pinipigilan din ng emosyon. Nandito po ako hindi bilang biktima, kundi bilang patunay na isang batang pinatahimik noon ay pwedeng magkaroon ng boses kung may mga taong handang tumayo kasama niya. Kaya sa mga susunod na mag-aaral ng San Gregorio, sana ay hindi ninyo maranasan ang takot na dinaanan namin. Sana ay maranasan ninyo ang isang paaralan na marunong makinig, magtuwid at magpahalaga sa tao bago sa reputasyon. Pagkatapos ng talumpati, hindi niya kinailangang magpigil ng luha. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil minsan, ang pagtatapos ng isang sugat ay hindi sumisigaw. Tahimik lang itong dumarating, sa gitna ng mga taong nakakita sa pinakamasakit mong araw at nanatili hanggang sa paggaling mo. Pagkaraan ng seremonya, may huling anunsyo si Leandro Altamira sa harap ng buong komunidad. Simula sa susunod na school year, sabi niya, ilulunsad ng foundation ang Helena Altamira Scholarship for Student Dignity and Resilience, isang programang nakalaan para sa mga kabataang dumaranas ng kahiyan, pang-aabuso o matinding pagsubok, ngunit patuloy na lumalaban para sa edukasyon. At ang unang youth ambassador nito ay si Severin Altamira. Nagpalakpakan ng buong hall, ngunit para kay Severin, mas mahalaga ang katahimikang sumunod pagkatapos niyon. Ang katahimikang hindi na takot, kundi kapayapaan. Nang mag-uwian na ang mga tao,
Sandali siyang naglakad mag-isa sa lumang hallway sa tabi ng assembly hall. Doon noon nagsimula ang lahat. Doon siya unang napagbintangan. Unang nakita ang pagbaluktot ng kapangyarihan at unang naramdamang may mali sa mundong pilit pinalalabas na maayos. Ngayon, may mga batang dumaraan doon na nagtatawanan lang, may dalang projects, may sabayang kwentuhan at walang bahid ng sindak sa mukha. Huminto siya sa gitna ng hallway at tumingin sa bintanang tanawang hardin. Naalala niya ang unang araw niya sa paaralan, ang simpleng bag, ang bilin ni Aling Sabela, ang lungkot ng pagkawala ng kanyang ina, ang tahimik niyang pagnanais na maging ordinaryong estudyante lamang. Hindi niya nakuha ang tahimik na buhay na iyon. Masakit ang naging daan. Ngunit sa huli, may ibang bagay siyang natagpuan. Isang layunin, mga tunay na kaibigan, mas malalim na relasyon sa ama, at isang direksyong hindi na kayang kunin ng kahiyan ni numan. Maya-maya'y lumapit sina Mirel at Tazi mula sa dulo ng hallway. "Oh, Youth Ambassador," tukso ni Tazi. "Libre mo kami." "Bakit parang obligasyon ko?" Sagot ni Severin, bahagyang natatawa. "Dahil may title ka na, at saka dahil gusto naming kumain." Napailing si Severin at napangiti ng buo, isang ngiting hindi pilit, hindi mabigat, at hindi na animo ng dati niyang tahimik na pagtitiis. Habang sabay-sabay silang naglalakad palabas ng gusaling minsang naging saksi sa pinakamasakit na araw ng buhay niya, alam niyang tapos na ang kabanatang iyon. Hindi dahil nabura ang nangyari, kundi dahil ang sakit ay hindi na naghahari sa dulo ng alaala. Pinalitan na ito ng pagbabago, pagkakaibigan, pananagutan, at pag-asa. Ang batang pinilit isubo ang papel sa harap ng lahat noon ay hindi na lamang nanatiling sugatan. Siya ang naging dahilan kung bakit muling natutong maniwala sa dangal ang isang buong paaralan.